Thank you. So bago tayo, supposedly kasi ah, magsasagot na tayo ng first na sample problem. Pero bago kasi natin masagot yung unang sample problem, kailangan ko munang i-discuss ito. So discuss ko muna to. So again, ang ating equation niya o yung general solution ay itong C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Na yung x nga ay, di ba sabi ko nga, bukod nga yung x ay bukod sa um, yung dagdag na deformation ng spring ay siya din ay yung position ng ating mass with respect to its position of equilibrium. Wala doon sa pagkakatigil niya nga or tawag ko nga ay position of equilibrium. So kung gaano siya kalayo doon, yun yung x. Kaya nga siya ay position or displacement. At dahil nga kung napansin niyo, ang displacement natin is in terms of time. In terms of time. X equals to time. So therefore, we can get its derivative para makuha yung other component ka ng ating motion. So yung sinasabi ko laging component ng motion is yung S, B, and A. Where S is distance, B is velocity, and A is for the acceleration. So ito na nga yung S, kumbaga. X nga lang yung gamit nating letter. Pero yan din nga yung distance, displacement, position. Magkakaiba lang ng reference pero pa-reference na ibig sabihin, layo. Sa Tagalog ay layo yung distance. And then V is for velocity. At para nga makuha natin yung velocity, we will get its first derivative yan. Kaya makuha natin yung first derivative ng x is equals to the velocity. So para makuha natin yun, edi kukunin lang natin yung first derivative nito. Hindi lang yung kukunin natin yung first derivative. So para makuha yung first derivative nito, is ito nga yan. So una, meron tayong constant or coefficient. O mas tamang term ay coefficient. So may coefficient yung ating sign. So pag may coefficient ay pina-factor out yan or nilalabas doon sa derivative. Ayan. Kaya meron ditong C sub 1. Then sunod ay meron na tayo ditong sine. At ang derivative ng sine ay cosine. So that's why we have here cosine. At tandaan nyo, ito ay derivative ng sine u. Derivative ng sine u is equals to cosine u du. At yung u ay itong omega nt. Ito yung buong omega nt ang ating u. So therefore, kailangan pa nating i-derivative pa ng isang analysis. Itong nasa loob. Kapag derivative natin yun, ito na nga siya. Omega n na lang. Tapos nakarating na nga tayo doon sa ating time t. So yan yung para sa una nating term. Then for the second term, ay C sub 1 pala to, no? C sub 2 basahin eh. C sub 2, kasi nga yan yung coefficient ng cosine. So pinactor out. Then ang mangyari naman ay ang derivative ng cosine ay negative sign. Ayan, negative sign. And then katulad nung kanina, ito nga cosine, derivative ng cosine u would be equal to negative sine u. So ito yung u, yung omega nt. So therefore, meron pa tayong du or derivative na ng sine t which is omega n na lang siya. So ito na nga siya. So ang ginawa na lang ay sinimplify. Okay? So yung omega n nga ay nakamultiply doon sa omega sa cosine, yung katulad kaya may parenthesis na ganun. Yan. Nakamultiply nga siya doon sa buong cosine. So isinama na lang natin siya doon sa C sub 1. Kaya meron tayo dito omega n C sub 1 then yung cosine omega n t. Then ganoon din dito yung omega n at yung C sub 2 ay nakamultiply doon sa buong sine. Kaya pinagsama na natin. Omega n C sub 2 pero hindi to plus kasi meron dito minus. So negative times positive ay negative at yung ang ating sine omega nt. So kaya nagkaganto yung ating equation for the velocity. And then next naman ay acceleration. So acceleration niya ay second derivative ng ating x with respect to time. Or pwede rin natin sabihin first derivative ng ating velocity.
So, hindi ko na ipapakita yung second derivative kasi yung second derivative ay dito rin nagsimula sa x. So, yung first derivative niya ito, hindi ko na ulitin. Ang gawin ko na lang yung derivative na lang ito. Yan, which is second derivative or derivative nito or yung velocity or first derivative ng ating velocity. And then same as before, yung ating omega n c sub 1 is coefficient ng cosine. So, same as before, nilabas yan or pinactor out is ating derivative na yung derivative. And then, sabi nga natin previously, ang cosine nga ay negative sign. So, derivative ng cosine is not negative sign omega n t. Then, same as before, mayroon pa tayong u or derivative ng u which is omega n. So, that's why ito yung ating para sa first term. Then, for the second term, ito ay negative. Kaya huwag kalimutan na negative. Then, as I said, omega n at c sub 2 is still ang coefficient ng ating sine. So, sine. Kaya nandito siya sa unahan. And then derivative ng sine ay cosine as we previously na ginawa. At yung omega nt, derivative pa nun ay omega n. Kaya ang nangyari ngayon ay meron ngayon tayong dalawang omega n. Dalawa. So that's why we have now here omega n squared. Kasi dalawa yung ating omega n. Then syempre yung c sub 1. At yung negative. So yung negative na yun ay nilagay doon. Kasi nga negative and then yung sine omega nt. Then kinopya yung minus. Then katulad din kanina, dalawa din yung ating omega n. So that's why we have omega n squared. And then yung c sub 2. Ayan. C sub 2. At yung cosine omega nt. That's why our equation for position, velocity, and acceleration ay ayan. Okay. So, ang gagawin na nga lang ay sasauluhin niya ito, sa ulo ito, at ito. Para hindi na nga lagi tayo nagdi-derivative kasi nga pare-pares naman yan. Pare-pares naman ito yung laging derivative noon. Okay? O, pero in case na makalimutan, ito ang huwag niyong kalilimutan kasi yan ay hanggang sa dulo yan ay lagi tayong c sub 1 sin omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. So, laging pare-parehas yan hanggang sa dulo. Kaya wag na rin kalilimutan ito. Tapos derivative, then derivative. Kailangan kasi natin itong ma-discuss para doon sa sunod. So, bago yan, maliwanag ba? Hindi naman ako nagputol-putol. Hindi discuss ko yung kanina. Yes po, sir. Maliwanag naman po. Sige. Thank you. Wala, hindi ko pa tinatanggal yung naka-flash kasi para naman di blank. Kunin ko lang yung ating sinasabing sample problem. Oops. Okay. So ito yung ating sample problem, unang sample problem. Okay. Calculus. So, basahin ko na lang muna. So, we have a 30-pound block which is supported by the spring shown, which is yun. Then, if the block is moved 1 inch vertically downward from its equilibrium position and released, determine A, the period and the frequency of the resulting motion, and B, the velocity and acceleration of the block in inches per second and inches per second squared, respectively. So, lagi naman nga, pag tayo nagsasolve ng problem, lagi tayo nagsisimula sa paglilista ng given. So, given. Okay. Tapos, ang unang given agad ay yung pound. Okay. At ito rin ang dahilan
Kaya nag-English unit muna ako kasi maraming nalilito pagdating sa pound. Hindi na alam ang gagawin. So yun ang unang laging tanong, no? Anong gagawin natin dyan sa pound na yan? Kung yan ba ay mass? Kung yan ba ay weight? Diba? So ang lagi ko kasi tinuturo at para mas simple is yung pound, katulad ito, since siya ay pertaining to the block or yung mismong block mismo, ay itinitreat na lang natin siya as weight. I-treat niya siya as weight. So bakit nagkaganon? So, explain ko lang dito sa tabi. So una muna, mayroon nga tayong dalawang system of units. Diba? May dalawa tayong system of unit. Yung tinatawag na nating SI unit at yung English unit. Dalawang laging yan. SI unit and English unit. So pagdating sa force, under SI unit, ang gamit nga lagi natin ay Newton. Mayroon pang isa, kaso bihira yung gamitin. Ang mas gamitin sa atin itong Newton. Pagdating sa English unit, ang unit ng ating force, okay, wala naman tayong ibang ginagamit kundi pounds. So yung iba, sabi pound force, may sabing pound mass, meron din sabing pound lang. Okay? Pero it doesn't matter kung yun ay pound mass, pound force, or pound. Pag tayo ay nag-indicate ng force in terms of English unit, laging pounds naman ang nilalagay natin. Okay? Kumbaga sa force, katulad doon, kunyari nag-arrow tayo, hindi naman tayo nag-arrow ng tulak na in kilogram, kumbaga sa SI unit. Ang tulak lagi natin ay in terms ng Newton. Okay? Yun ang sabihin ko dito. Wala tayong ibang ginagamit na unit ng force, kundi pound. Okay? Pero pagdating sa mass, sa SI unit again, madali lang kasi defined na siya ay kilogram. Okay? Pero pagdating sa English unit, ang unit ng mass ay hindi pound. Okay? Hindi pound. Okay? Ang meron talaga silang unit of mass which is in terms of log. Okay? So, sa English unit, meron silang unit ng mass which is in terms of slug. Ang problema lang kasi ay hindi nila ginagamit yung slug in terms of mass. Lagi pa rin silang nagpa-pound. No, yung kasi, ang pound nga ay force. Kahit anong gawin nyo dyan, yan ay force. Okay? Kahit yan ay mass, force pa rin yun. Okay? It pertains to the force exerted ng mass na yun. Kasi meron silang unit talaga ng mass which is in terms of slug. Nang nangyari lang sa palagay ko, ito may palagay ko lang. Kasi sa lahat ng English unit, ang timbangan nila ay nasa pound. Diba? Ang timbangan nila ay nasa pound. Pero sa SI unit, yung lahat ng gumagamit ng SI unit, ang timbangan nila ay in terms of kilogram. So kaya meron nga yung disconnect sa dalawa. Okay? Kasi tinimbang nila yung pound, pag tinimbang dito kilogram. Okay? Ang sinusukat nga nila ay in terms of force, hindi in terms of mass. Okay? And sa SI unit, pag tinitimbang ay in terms of kilogram, ayan. So yun kasi ang ano, kaya nagkakalituhan na ano ba talaga ang pound. Okay? So for simplicity at yung lagi ko ini-explain, ang pound na lang, kahit yung maging pound lang, pound force or pound mass, i-treat nyo siya as force. Okay? I-treat nyo siya as force. Okay? Ang problema lang kasi, pag sinabi nating force nga, ay meron tayong dalawang klase ng force. Yung force na simpleng M times A, yung sinasabi kong ito ay yan yung exerted na force. So yun yung palaging denoted by an arrow. Tapos kunyari 30 pound, nakatulak na gano'n. Okay. So ay sabihin kasi niya, pag nakatulak, yan, as you can see rin doon sa ating equation, so ito kunyari ito yung ating mass, tinulak natin dito. So kung napansin nyo, nag-move papunta doon yung ating mass. It created an acceleration. Okay. So sabihin, kailangan mo rin malaman kung ano yung corresponding acceleration para dun sa mass na yun. Okay? Kapag mayroon tulak na pa ganun.
At may isa pang type ng force. Yun nga yung ating weight. Na ito naman is pertaining dun sa mismong material. Okay? Dun sa mass. Okay? Yes, pinapakita pa rin siya as arrow na force, pero siya ay more of yung ine-exert ng mismong material natin. Hindi siya outside na exerted katulad nito. So yung mismong ine-exert ng mass natin dahil siya ay may mass. Then pulled by gravity pababa. Kaya bukod sa ma-identify natin yung pound as force, kailangan din natin ma-identify kung anong type ng force may pinag-uusapan natin. Kung siya ba ay simpleng mass times acceleration or ano siya, in terms of weight. Kasi ang pinakaiba kasi niyan, kunyari dito sa SI unit, di ba sabi nga natin ng force ay Newton. Ito nga sabi nga natin ng kilogram ay mass. Baliktad pala, ang mass ay kilogram. Ang mass ay kilogram. Ngayon yung acceleration niya ay simply meter per second squared. Ayan. Yan again ay under SI unit. Pero pag tinirit nyo ngayon siya as weight, yung Newton nyo ngayon is still equal pa rin sa kilogram. Pero yung nakamultiply ngayon sa kilogram nga ay acceleration due to gravity, which is 9.81 meter per second squared. Hindi ganun din ang mangyayari dito sa English unit. Sabi nga natin may pound is equals to slug. Dito ay acceleration lang, so kaya siya ay feet per second squared. Pero pag siya ay naging weight, edi siya ngayon ay nakamultiply sa acceleration due to gravity, which is 32.2 feet per second squared. Pati ayan. Okay? So yun ang pinagkaiba ng dalawa. Yung mismo acceleration na gagamitin. Siya ba ay simpleng ganito lang, meter per second squared, or kailangan nating alamin, or due to gravity. Kasi kahit ma-identify natin siya as force, yung pound, ano ba siya? Tulak ba siya katulad nito? Or yun nga, pertaining siya to the weight. Okay? Eh katulad nito, yan o. Itong 30 pound is pertaining to the block, hindi yung exerted dun sa block. Siya yung mismong block. So that's why itong 30 pound na to would be in force in terms of weight. Okay, kaya narinig kayo yung buong discussion ko yun tungkol doon sa English unit Opo, na sir. pound. Okay, thank you. Yes po, sir. Okay, thank you. Okay, sige, thank you. Tapos ganun din yung gagawin sa kilogram force at kilogram mass. Okay? Ang kilogram ay treat nyo na lang as mass. Ngayon, kung yung pagiging force niya ay pertaining to the force or pertaining to the weight, yun ngayon ang sunod yung kailangan i-identify kasi yung lagi nag-iiba dyan ay yung acceleration namin na multiply. So kapag ang kilogram force is pertaining to the weight, edi mo multiply mo yun ng 9.81 para maging Newton. Pero pag siya ay exerted na force, edi ang multiplication niya ay simply 9. Itong meter per second squared lang para maging Newton. Yung mass maliwanag naman kasi katapat naman ito kilogram mass. Ganon din yung force, yung pound force, walang problema kasi yun naman talaga ang pound. Ang problema lang pag nabaliktad na pag naging pound mass, ito ay naging kilogram force. So usually kasi pag kilogram force is pertaining to the weight. Okay? Kaya ang ginagawa ay minumultiply siya ng 9.81 meter per second. Then yung pound mass, ang ginagawa ay yun nga, treated siya as, hindi, yung pound mass, katulad din nung kanina na ang galing gagawa nga ay minumultiply siya ng 32.2 kasi nga siya ay pound mass sa pound mass. O para maging pound force, pero i-divide mo rin kasi nga kaya nga, i-multiply mo ng 32.2, pero para di makuha yung mass, i-divide mo ulit ng 32.2. Kaya nga lumalabas yung pound mass at pound force ay parehas din. Yun ang point ko doon. Yung kasing ginagawa ng iba, di mo multiply mo ng 32.2. Eh para din makuha yung corresponding na mass, i-divide mo rin ulit ng 32.2. Kaya parehas nga lang din yun na pound force. Oh, anyway. Okay. So, gano'n na lang. Pag pound mass,
Okay? I-treat mo siya as force. Then, kung siya pertaining nga to the mass o yung mismong material, divide nyo lang ng 32.2 at makukuha mo na yung corresponding niyang mass. Sunod ay, okay, yung hindi directly na-given dito, which is ito siya, yung nasa drawing, na 20 pounds per inch, which is ang tawag nga natin dyan ay spring constant. Na ang unit niya ay 20 pound per inch. Okay? Dahil nabanggit na rin ito, at dahil nasa unit na rin tayo, isama ko na rin. So yan ay galing doon sa equation ng ating, sa equation ng Hooke's Law, yun. Equation ng Hooke's Law na F equals to Kx, K delta X. Ang kailangan niya natin yung value ng K, so therefore K is equals to force over delta X. So yan, susundan niya lang yung equation na yan. So for SI unit, ang unit nga ng force natin ay Newton. Then ang unit ng delta X ay change in length or length. So therefore, siya ay unit of length which is in meter. Tapos yung other variation, so Newton per millimeter, pwede kasi unit of length pa rin naman ng millimeter. At yung iba nga ay kilo Newton per meter. Okay. But still, kahit alin pa rin dito sa tatlong ito, it still follow yung equation na ito, which is force over unit of length. Force over unit of length. At ganoon din sa English unit. So, ang unit ng force nga natin ay pound, divide by unit of length na inches or feet. Yun lang naman dalawa lagi ang gamit. Okay. Meron pa kasing unit of length na or unit of distance na mile, pero masyado nang mahaba yung mile para sa spring constant, kaya inches lang at feet ang ginagamit. Okay. Tulad yan, inches. Then, ang sunod pang given, ito. Binob daw siya ng 1 inches vertically downward. At yung pag-move nga ay X, dahil nga tayo may spring mass model. At siya nga daw ay minob 1 inches. Nakalakot na gano'n yung 1 ko. Okay? 1 inches, kahit downward na lang. Okay? Wala na. So, we need to find period and frequency. Yan. Kung kita nyo naman, frequency lang yung word na ginamit. So, therefore, yan ay yung F, frequency. Then letter B is velocity and acceleration. Okay, after 3 seconds. So when time is 3 seconds. Then, solution. Okay. Sabi niya ata, no? Sabi niya. Kaya pala ko higit magtatagal. Hindi ko naayusin. Ayan. So, unang-unang gagawin ay yung spring mass model to. Yung spring mass model. Yung spring mass model kasi, yan, kahit nakabitin, nakatayo, or nakahiga ang ating spring mass model, ang tawag pa rin natin dyan sa tatlong yan ay pare-pares pa rin yung spring mass model. Kasi nga, may mass na connected sa spring. Okay? Nagpalit-palit ang sila ng orientation, but still, this is called spring mass model. So therefore, ibig sabihin nun, yung nasolve na nating omega n ang gagamitin. Square root of K over M. As long as yung ating spring mass model ay wala ng ibang nakaduktong bukod sa mass at yung spring. Okay? Kapag siya nakahiga, ito yung nilagyan ko lang ng ground para na hindi nakalutang yung mass. Yan, nilagyan ko ng ground para lang siya may pag-i-slidean. But still, no, siya pa rin i-consist ng mass na connected sa spring. So therefore, lahat ng ito, itong tatlong ito, ay pare-pares nga yung spring mass model. Thus, ang ating equation for omega n ay square root of K over M. So ibig sabihin ito, yung in-explain ko nung una pa lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano nga tayo nag-come up sa square root of K over M at kung bakit naging
ang x natin or yung value ng position ay c sub 1 sin omega nt at c sub 2 cosine omega nt. Yun lang ang sabihin nun. Yung ginawa kong yun para maliwanag kung saan galing ito at yung equation mamaya na gagamitin natin na para sa position. Okay? O di yan na nga ang ating equation. Okay? Ngayon, pag nag-substitute ng values, ako'y payag na kahit walang unit. Ibig sabihin, lagay nyo 20, 30, o may 1, di 1. Okay? As long as kaya nyo i-trace, yung unit, yun mga nangyayari sa unit. Okay? Tapos padalwa ay yung dapat yung lahat ng sagot, kasama itong given na ito, ay kailangan ay maliwanag yung kanilang unit. Okay? Para pag sinubstitute mo, di maliwanag kung ano yung nilagay mong 30 dito. Kung ginamit mo yung 30. Ang gagawin ko na, titingnan lang doon sa given at galing siya sa 30 pounds. So therefore, ang sinubstitute niya ngayon ay 30 pounds. Kahit walang unit dito sa baba. Okay kaya? Narinig kaya yung sinabi kong yun? Sine-check ko lang. Thank you. At sine-check ko lang time to time nga dahil nga minsan ay nagpuputol-putol. Kaya pasensya kung medyo dinadalas ang kong pag-check. Okay? So, unahin muna natin yung K. Sabi nga natin na K ay yun. 20 pounds per inch. 20 pounds per inch. Then yung nasa lalim ay yung M, mass. Yun ay weight, W. So, in order to get yung mass from our weight, gamitin natin itong equation na to, or dahil ang kailangan natin ay mass, galing sa weight, so therefore, we will divide our weight by acceleration due to gravity. Okay? O di yun ang gagawin ngayon dito. So kahit hindi nyo na ipakita yung computation ng mass, i-substitute na lang natin yung weight over acceleration due to gravity dito. Ganun na lang. Pero sabi ko, i-substitute natin to doon. So therefore, we will now have weight, which is 30 pounds. 30 pounds. And then we divide it by acceleration due to gravity. Na acceleration due to gravity pag English unit ay 32.2 feet per second squared. Tapos, square root. Square ko lang to. Okay, mag-alala, sadya yan nakatabi. Kasi, yung ating spring constant, kung napansin nyo, ay naka-inches. Pero yung acceleration due to gravity natin ay naka-feet. Okay? So, ito yung sinasabi kung kailangan nyo matrace kung ano bang nangyayari doon sa unit. At kaya, ginagawa ko na rin practice na paglilista ng lahat ng possible na unit para at least kita ko na, ito ay inches, ito ay feet. So, therefore, kailangan pa natin mag-convert. So, pwede naman kayo pumili dyan. Gusto nyo i-convert, pwedeng itong feet gawin yung inches. Ang gagawin ko na lang ito sa taas na to. Yung kaya may space dito. Diyan ko kasi ilalagay yung ating conversion, which is 12 inches for every 1 feet. At yan na. Okay? Compute na ito. At pag nag-compute, there's no need na para ipakita isa-isa. Okay? What do I mean? Pakita isa-isa. Katulad nito, di ba? So, 30 pounds plus 32 divided by 32.2, di yun na kailangan ipakita yun. Kahit itong 20 times 12. Kasi kung napansin nyo, puro number na yung ating equation na ito. So therefore, lahat ng ito ay gawin ninyo sa calculate. Sasagot na lang ilagay dito. Yun lang isabihin. Calculate. So square root ng 20 times 12. O yun ha. Yung ito ay kumbaga sa fraction na itong buong ito, ang numerator, tapos itong buong nakadivide na ito, ang denominator. Okay, kaya iingat sa pagdi-divide. So, kaya gagawin ko lang divide nito. 30 divided by 32.2. O di yan. Hindi ko lang kita, pero yan ang sagot. So, ang sagot niya ay 16.04992212. Ang sunod ay, ano ngayon ang unit?
Okay? So, ano ngayon ang unit? So, para may check ang unit, check natin kung ano nangyari to sa taas. Ito, kung ano nangyari sa mga unit na nandito. Okay? So, simulan natin sa inches. Okay? Ang inches kasi, conversion lang siya. Kaya, converted na yung inches into feet. Then next ay katulad sabi ko itong mahabang ito, itong linya itong mahabang ito. Ayan nga yung ating linya para na sa pagitan ng numerator at denominator o baka sa fraction. Itong mahabang linya ito. Yan nga, nagdi-divide sa numerator at denominator. Na ang mangyari, kung may katulad nito, may pound sa taas, sa numerator, may pound din sa baba, sa denominator. So therefore, ito ay cancel na yung pound. So ganun din dito. Nasa ilalim nga lang, so 1 over p. Sa denominator ay 1 over p pa rin, which is ito. So 1 over p ay divide sa 1 over p. So ang natira sa atin ay, patulad dito, pag totally na-cancel yung mga unit, ang nangyayari dyan ay equal sa 1. Totally na-cancel yung unit. Tapos katulad nito, na-cancel din yung unit, so therefore yan ay 1 din. As well as din dito sa nasa ilalim natin na 1 over second square. Tapos huwag natin kalimutan na may square root. Then simplify natin itong 1 over second squared. Itong second squared ay pupunta lang dito. So therefore siya ay 1 over second squared na mga naka-square root. So therefore, ang unit nito ay 1 over second. Okay? So sabihin, ang unit nito ay radians per second. Okay? So, nasabi ko rin naman nung una, di ba, dapat ang unit ng omega n is in radians per second. So dito pinakita ko lang. Okay? Kasi kung napansin nyo, yun nga, 1 over second, yung sagot natin dito. Pero katulad sabi ko, ito nga dapat ay radians per second. Ito ay radians per second. Pero ang natira nga doon sa atin pagka-cancel ng unit is 1 over second. Ang dahilan kasi niyan ay dahil ng radians. Yung radians kasi ay uh, peculiar, tama ba yun? O peculiar na unit yan. Okay? Kasi ang radians is also called an unitless na unit. Okay? Ang radians is also called unitless na unit. Ano sabihin ng pagiging unitless? Sa resulta na lang ay, yan kasi ay pasulpot-sulpot. Okay? Yung radians ay pasulpot-sulpot. Depende ngayon kung kailangan siya o hindi. Paano ngayon malalaman kung kailangan siya o hindi? Balikan natin ito, 1 over second. Eh di ba nga, ito ay sagot para sa omega n. Pero ang hinihinging value ay omega n. So therefore, itong 1 over second na to, specifically itong 1 na to sa taas. Okay? Kasi yung chinek ang unit, chinek yung value yung kailangan ay omega n. So therefore, itong 1 na to sa taas ng ating second ay magiging radians na yan. So bakit yung 1 ang pinaltan? Okay? Kasi ngayon yung behavior kasi ng radians. Siya ay nag-act as like a 1. Again, hindi siya equal to 1 ha, magkaiba pag equal to 1. So ang radians kasi ay nag-act nakatulad ng sa 1. So bakit nagkaganon kasi? Pag nag-square kasi tayo ng radians, ang sagot niya, ang sagot pa rin natin ay radians. At kaya nagkaganto to kasi ganito rin ang behavior ng ating 1. Okay? Pag nag-square ka ng 1, ay 1 pa din. At kapag nag-square root ka ng 1, ay 1 pa din. Katulad sabi ko, hindi equal to 1 ha. Okay, nilagay ko lang equal. Okay? Ang ibig sabihin ko lang dito ay same behavior siya as 1. Okay? So same behavior ang radians as 1. So since ito 1 over second, ano bang hinihingi? Omega n. So ang mangyari, yung 1 ay dun ngayon lalabas yung ating radians. Kasi kailangan siya ng unit. So kaya ang unit natin kailangan ay radians per second.
Okay ba? Naintindihan kayo yung sinabi kong yun? Yes po, sir. Yes po, sir. Thank you. Then next, so ito nga ay, yan, katulad ako napas yung sagot, di ba? Sagot lagi may unit. Tapos pag tinignan natin yung kailangan natin, excuse lang ha, kanina pa kasi, excuse lang saglit. Okay, ako ay nandito na, no? Tama. O, check ko lang. Check, check, check. Check mic. Okay pa naman ang aking ano. Sige, sige, thank you. So, katulad ng sabi ko, hindi pa ito yung sagot natin. Okay? Ang sagot nga natin ay itong mga to. Yung mga sagot. Kasi yun ang hinihingi. O, dahil given na yung ating omega n, edi masasolve na natin yung sumunod na dalawa. Itong period at yung frequency. Okay? So, yun ang sagot natin gawin. Kung saan nga ang period, so, anyway, yan. Yan. Magtatagal, sayang oras. Ang period niya ay 2 pi over omega n, ay di ito nga yung ating omega n. Okay? So, substitute lang yung omega n. 1, 49922 12. Ito nga ay radians per second, tapos sa taas ay 2 pi. Tapos, sa solution, okay, katulad yan, nakasave sa akin sa A. So, hindi nyo na kailangang ipakita yung kung saan galing or kung saan nakasave ito. Ang kailangan ko ipakita ninyo kung ano yung value. Okay? Pwede kayo magsulat sa tabi. Kunyari nga ay letter A. So, as a reminder, nasa ay nasa letter A. Pero yung solution ay kailangan nyo pa rin ipakita yung solution. Okay? Yan. Kaya kailangan nyo kopyahin yung mismong value ng omega n dito sila. Okay? So, balik ako, balik. So, katulad ng sabi ko, na yung um, basta kailangan ko yung solution na dito. So, yung lahat ng ginawa niyo sa calculator, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko yung
solution na nandito sa papel kasi yun ang binabasa ko, tinitingnan ko. Kasi hindi ko naman ma-check kung tama ba nga sa letter A yung calculator, no? Kahit i-declare yung A yun, okay na check na tama ba talaga siya. Okay? Pero kung ito, dalagay nyo, di, pag nagkamali ka dito ng sulat, hindi kita kung saan ka nagkamali. Yun lang ang sabihin ko. Kaya ipakita nyo ng maliwanag sa papel yung lahat ng solution ninyo. Walang sa labas. Okay? Kaya nga ako yun, no? Kaya nga hindi rin ako nagpapa-ship solve kasi hindi natin mabe-verify kung tama ba yung solution natin kapag nag-ship solve. So anyway, o diyan nga, ang sagot natin, ang gagawin niya ay 2 pi divided by ng A. O diyan ngayon ang sagot natin. Double check mo. Tama naman. Okay? So 2 pi. Okay. Oh, pwede nga. Pwede. Okay, sulit ko yan sa tabi ha. Okay? Ang sunod niya ay pasensya na ha, may ginagawa lang dito saglit na interruption. But anyway, ayun nga ha. So 2 pi over ng ating omega na 16.0499. So ito nga yung sagot natin. Then, katulad na lagi ko sabi, pag may sagot ay may unit. So ano ngayon ang unit nito? Okay. Pero nasabi ko naman din nung una, di ba, ang unit nga nito ay second. Okay, explain ko lang kung bakit siya maging second. Kasi pag chinek natin tong unit nito, ayun siya, no? Radians per second. Okay. Kasi ang nangyari talaga dyan ay itong 2 pi na ito, okay, bihira na kasi isulat yung katabi niya na yan kasi ay laging 2 pi radians. Kasi it pertains to the isang ikot. Kaya nga siya ay 2 pi radians. Okay. Na kung saan, kung radians yun at radians ito, so therefore cancel na. Kaya matitira na lang talaga ay yung second sa ilalim. So baga kung i-rewrite ko to ay 1 over second, kaya yung second pupunta sa taas. Kaya naging second yung ating period dito. Okay. Yan dahil nga, yan ay isa sa hinahanap ng ating problem. So therefore, we need to round up our final answer. So ito ay 4/7 ay magiging 5. And then set. Ito lang sagot natin. Then sunod ay yung frequency. Okay, so ang frequency is just simply reciprocal nga ng period. Ito nga yung period natin. Hindi ito ang gagamitin na. Ito pa rin ang gagamitin natin. Yung kompletong decimal pa rin. 819. And then second, ito to. Okay. O kahit nga ito ay 1/2, gagawin ng unit, check ko ng hinihingi. Ang hinihingi niya ay frequency. Kaya yan, ay, yung 1 na yon ay hindi magiging gradients. Kaya mananatiling 1. Kaya siya ay 1/2 or ang gamitin na nga natin ay yung hertz. So ito nga yung answer reciprocal. O di yun siya. So 2 point. Unahan, ito ang sagot. Kaya hindi ko lang kita dahil ng ilaw. Nandun kasi yung ilaw. Re-reflect lang kaya hindi ko lang makita. 4, 244, 1. Ito nga ay hertz. Dahil nga 1/2. So therefore, our final answer will be 5/5. 4/2 ay 4 na lang din. So 4/4. Then, okay. Okay ba? Okay naman ang ano ko ha? Audio ko? Hindi naman nagputol-putol? O kaya maliwanag ba yung naging discussion ko na lang?
Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Yeah. So, yan nga yung ating period at yung frequency na pares mo silang nakadepende sa ah, omega n. Then, ang next nga ay yung velocity and acceleration. Ako, hindi ko na naisulat. O, nasa PowerPoint naman. Okay. Pag tinignan nyo na lang kasi yung equation ng ating velocity acceleration, papel ako dito. Antay, kukuha lang ako ng simpleng papel na separate. Ayoko lang kasing dagdagan yun nandito na fluff, kumbaga. Okay? Di ba sabi nga natin, ang equation ng velocity ay omega n c sub 1 cosine omega n t minus omega n c sub 2 sine omega n t. Yan ang acceleration ay negative omega n squared c sub 1 sine omega n t minus omega n c sub squared c sub 2 cosine omega n t. Okay? Kaya ako nire-write yan kasi yan nga yung equation ng para sa velocity and acceleration. Okay? So, yun yung equation natin. Ngayon, kung titingnan natin yung equation natin, so, may omega n tayo, ayan, oh, katabi pa nga, ayan, omega n din yan. Tapos yung time, edi according dun sa hinihingi, which is 3 seconds. So, may omega n, time. So, syempre, yung velocity acceleration yan yung hinihingi. Okay? So, ang kulang na lang talaga sa atin ay itong values ng C sub 1 at C sub 2 in order to determine yung ating velocity dito and acceleration. Okay? So, sabihin, kailangan muna nating malaman yung values ng C sub 1 and C sub 2. So, paano ngayon kukunin yung values ng C sub 1 at C sub 2? So, makukuha natin yon using yung tinatawag natin initial value. So, nakukuha lagi yung dalawang constant na yon via initial value. So, ano ba yung initial value? So, initial, edi sa simula. Initial A. So, that's is when time is equal to 0. So, ano bang nangyari sa simula or yung initial value? Okay? So, itong part na to ay yung hindi directly sinabi sa problem. Okay? Ito yung state na ito. Ito. Mula sa if hanggang release na ito. Okay? Kasi daw sa simula, ayan o, sa initially, wala kasing word na initially. Okay? So, basta sinabi lang dito, minove siya 1 inches vertically downward yan, from its equilibrium position and release. So, yung statement lang yan, yan yung tinatawag nating initial value. Hindi nga lang siya directly sinabi. So, sa simula, ay minove nga daw siya ng 1 inch. Ibig sabihin ito siya. Okay? 1 inch downward. So, therefore, initially, or when time is equal to 0, ang x nga natin is move 1 inches downward. Okay? So, siya ay downward. At downward ay direction. Yan na naman. Wait lang ha. Ayan, ayan. Balik na, ayan. Maliwanag na ulit. Okay?
So, katulad ng sabi nga kanina, yung block nga ay move 1 inch vertically kasama yung direction downward. Okay? So, siya ay move vertically downward. At dahil nga sa ating spring mass model, ayun nga, vertical siya. Di ba nga, oh, sabi nga natin, or na-establish na natin ng una, na ang downward direction nga natin ang positive. Okay? So, yun nga yung ating positive x yung downward direction. So, dahil siya ipaba, okay, yan, direction ipaba. So, therefore, dito, okay, hindi na natin kailangan isulat yung downward, kundi indicate siya as a direction or sign which is positive. Okay? Kasi tayo nasa initial value. So, therefore, to indicate yung pagiging downward, di magiging positive. Tapos, ang sunod ay yung term na release. Ito. Itong release na to, ang ibig sabihin nito ay released from rest. Okay? Ito ay released from rest. So, pag sinabing released from rest, ang velocity natin ay equals to 0. Okay? Okay, kaya narinig kayo yung sinabi kong yun? Tungkol doon sa initial value natin ito. Yes po, sir. Okay, thank you. Oil ito. Anyway. Okay? O di yan, proceed ngayon tayo dyan sa pagkuha nito. Dito sa ating initial value. So, alam na nga natin ang equation. So, ganito ang gawin ha. Okay? Kaya nga kumuha ko dito ng separate na papel kasi ito'y tandaan ninyo. Kaya pag present nyo yung solution at bago kayo mag-substitute, ipakita nyo muna yung solution na gagamitin. So, yung para sa x nga ay c sub 1 sin omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Okay? Kung saan nga, papalitan nyo natin yung values nito. Okay? Pero, meron kasi tayo dito value na equal to 0. Okay? Ito kasi value, mayroon tayong value na 0. So, ang gagawin muna natin, pag meron tayo, specifically, lalo na itong dalawang ito, na may value ng 0, ang gawin muna natin, i-substitute muna natin yung 0. Okay? Hindi natin kukumplituhin kasi meron tayong value ng omega n. Okay? O sige, sulat ko na lang para mas kita. Ano? So, yung x ay x muna. Later na yan. Okay. O, tapos nga ay c sub 1, di pa natin alam yan. Ito ay sign, tapos lagyan ko lang ng parenthesis para maliwanag. Ayan. Okay. Kapag kasi sinulat ko yung kompleto yung omega n, yung omega n din ay nakamultiply sa time. Ang time nga natin din ay equal din sa 0. Okay. So sabihin, okay, sayang lang yung isusulat natin yun kasi i-multiply lang natin din naman pala siya sa 0. Okay. Kaya ang gawin muna natin, mga 0 muna ang i-evaluate natin. Then kung na matitira, after substitute yung 0, then saka natin substitute yung kailangan natin i-substitute na values base dun sa natira. Okay? So, yun sabihin ko, mga 0 muna. Ito, kung gusto nyo, pwede na rin itong lagyan ng 1. Okay lang naman. Makikita nyo bakit mamaya kung pwede siya, bakit siya pwede gawing 1 na automatically. So, ito nga ay C sub 2 with cosine omega n. Pero ito yung nakamultiply 0. Lagyan ko lang ng parenthesis para maliwanag na ganyan ha. Kasi yung nakikita nyo ay sin omega nt. Hindi ibig sabihin niya na ay sin ng omega n, then after that ay nakamultiply ng t. Okay? Mali yun ha. Ito ay mali. Okay? Katulad ng kanina, di ba nakamultiply nga sa buong cosine yung omega nt. Ang ginawa nga natin ay nilagay natin sa unahan. Pero din dito, yung nasa likod, nilagay natin dito sa unahan. Okay? So yung nakamultiply doon sa buong trigonometric function ay laging nasa unahan, wala sa likod. Kaya so kung yung lahat ng nasa likod nito, ibig sabihin ay kailangan mo muna i-multiply ito kahit ilan mang ito nandito sa likod. Okay? Na magkakatabi. Multiply mo muna yon, then saka mo apply ng sign. Then ito, after. So yun yung sabihin lagi niyo. Kaya hindi na siya nilalagyan ng parenthesis. Okay? So nilagyan ko lang ng parenthesis para maalala na ganito ang ginagawa sa omega n. So, ang nangyari na nga ay di omega n
Kahit ano man maging value niya, kahit kopyahin nyo ito, kahit kopyahin nyo yun, ang product niya pa rin doon sa zero ay zero. Kasi nakamultiply siya zero. Zero ito, zero din ito. So therefore, meron ngayon tayong sine of zero and cosine of zero. Ng sine of zero, ang value ng sine of zero, pag nakalimutan, may calculate tayo. Tapos type nyo, sine of zero. Pag in-equal nyo yan, walang nangyari kasi ang sine of zero ay zero. Sine of zero, zero. Oh. Mayroon cosine ng zero. Oh, ayan, pag in-equals ay 1. Okay? Pero dapat yan hindi kinakalimutan kasi madali na nga eh. Zero na nga yung tatandaan. So, sine of zero ay zero. Then cosine of zero ay 1. Okay? Yan ang nangyari. Ayun. So, dahil tayo may zero, so therefore C1 ay zero, ay zero na tong part na to. Ito ay 1. 1 times C2 di C2. So, itong part na to, zero na. Wala na to. At ito yung natira, yung C2. Ito ang x ay equals nga sa 1. O kahit wala na yung plus. Okay lang kahit wala na yung plus. Okay, burahin ko na. Hindi ko na. Total, dineclare naman natin siya sa doon. So dito kasi, kailangan i-declare talaga yung direction. Pero dito kasi sinubstitute na lang yung value. So pwede nang i-neglect yung positive niya. So ang kalalabasan nito ay 1 inch is equals to, hindi C1 kundi C2. Or, rearrange lang natin ng kalalabasan ay C2 is equals to 1 inch. Okay? Okay? And then, sunod ay C1. So, saan ngayon kukunin yung C1? Okay? So, kung ginamit na natin itong X, edi yung velocity naman ang gamitin natin. At yung equation nga ng velocity ay ito. Ang gagawin nga dyan ay, binasa na, isusulat nyo muna para i-declare ko ng gagamitin equation. Mali na naman. Pinopya ko kasi ito. Dapat ay derivative. Ayun. And then, substitute yung mga zero. Okay? So, yung time, lalagyan natin zero, include na natin yung velocity na equal na rin to zero. Okay? Katulad sabi ko, after ma-evaluate yung lahat ng mga zero, then saka natin substitute yung natitira. Dito ay yung zero muna yung mga times. Omega n. Ay, yung omega n muna. Okay. Ganon din yung C sub 2, mamaya natin substitute yan. Unahin muna natin yung evaluate yung mga zero. Specifically itong time na ito. Na zero. At yung sa kabila. Okay? Ayan. So, katulad ulit kanina, ito nga ay sine of 0 ay 0 at ang cosine of 0 is equals to 1. Okay? So, nangyari dito, dahil nga tinakamultiply 0 sa itong kabuuan ito ay 0 na. Ito ay 1. So, ang matitira ay ito. Kasi siya nakamultiply sa 1. Therefore, ito ay mananatili pa rin 0, syempre. Pero ito ay omega n C1 na. Tapos, pag dinivide natin both sides by omega n, so ang mangyari ay C1 is equals to 0. Okay? So, 0 na ang C1. Okay? So, sabihin, meron na tayong C1 at C2. Okay? So, sabi ko nga kayo ang kailangan natin para malaman ng value ng velocity at acceleration. Okay? Pero bago tayo dumiretso doon, ang ginagawa kasi lagi, okay, especially sa differential equation, pagkatapos mo ko ang C1 at C2, is nire-rewrite natin yung ating general equation, which is ito. Pero sinubstitute na natin yung ating mga values. Kasi nga may value na tayong C1 at C2. Kasama yung omega n. Kaya lagyan ng value. Okay? So bago dumiretso ng velocity at acceleration, or basta ganito na lang. Basta pagkatapos kunin ang C1 at C2,
ang laging gagawin ay babalik ka ng general solution at gagawin na siyang specific. Okay? Pag kasi may value na yung C1 at C2, ang tawag na natin sa general solution ay specific solution na siya or specific equation kasi may value na yung C1 at C2. Okay? Hindi na siya general, specific na. So, ganun lagi. Okay? Basta nag-solve ng C1 at C2, i-rewrite ang general to specific. Ang gagawin lang doon ay yun nga, babalikan nga at sa-substitute yung values na nakuha natin ng C1 at C2. So ito ay mananatiling X. Yung C1 nga natin ay 0. So kung itong C1 ay 0, so therefore hindi na natin kailangan isulat yung buong sin omega nt kasi naka-multiply naman siya sa 0. Okay? Ito ay 0 na. Pero ito, C2 ay 1. Pero dahil siya ay 1, okay, di ba ang 1 nga ay pag sa unahan hindi na nga sinusulat. So wala na rin susulat tayo diyan. Okay? O yung unit, okay? Dahil siya sinubstitute kahit nga hindi na ilagay yung unit. Okay? Especially lalo na pag meron tayong equation kahit wala nang unit na ilalagay. Okay? Kaya ang meron tayo ay cosine ng omega n, yung omega niya doon sa taas, yung 16.04992212 tapos times. O di yan na. So yan yung ating So, nalagyan ko lang ng parenthesis para nga maliwanag na i-multiply muna ito bago apply ng trigonometric function na cosine. Okay? And then dahil nga meron na tayong C1 at C2, edi solve natin. O dito na lang nga. Ito Okay, so punta ngayon tayo ulit nga sa velocity. Okay. So yung velocity, sabi nga natin ito na siya, di ba? Ito. Pwedeng hindi na i-rewrite kasi sinulat naman natin yung solution. Solution yung equation ng velocity. Okay, no need na to rewrite. Ang gawin na lang, sundan na nga lang ito. Ito nga ay ito. Sundan nga ito. Yun. So yung C1 nga ay 0. Tandaan nyo, ang C1 ay 0. So therefore, itong first part, there's no need na para i-rewrite ito. Since ang C1 naman ay 0. Okay? Or gusto na, or pwede rin naman para maliwanag, okay? Na hindi lang basta siya susulpot na 0, ay ang gawin na lang natin ay omega n, tapos ilagay nyo yung C1 as 0. So there's no need na para i-rewrite yung omega n dito, pati yung time. Kasi naman nga ay yung buong product naman ito, including yung cosine, omega n t, kailan naman ay equal to 0. So there's no need na to rewrite yung omega n. Pero yung kabila, ito. Yan. Rewrite natin. So yung omega n nga ay nandito. 16.04992212. Okay? At katulad sabi ko, dahil siya sinubstitute, pwede nga wala mo ng unit. Okay? Naglalagay lang ng unit para lang maliwanag kung anong nangyari. Okay? Pero hanggang kung kaya nyo i-trace kung anong nangyari doon sa mga unit, walang problema sa akin. Okay? Yun ay pag na-substitute ha. Pag nag-substitute, para di maliwanag, basta sagot, ito sagot, syempre yung sagot, ito sagot din kung napansin nyo. Ito ay sagot din, yung C2 rin yan. Ito ay 0 naman, kaya hindi kahit nonsense nang lagyan ng unit yan. Okay? Kasi naman siya ay 0. Okay? Kahit anong ilagay mo dyan, 0 pa rin naman yun. Kaya 0 ay 0, yan kung napansin nyo. Ang 0 ay 0. Kaya payag kung walang unit yan kasi 0 naman talaga siya. Pero yung may number, yan, 1 inches. Ayan yung kailangan. Tapos yun nga, pag sinubstitute, pwede nga wala ng unit. Okay? Okay kaya? Narinig kaya yung sinabi kong yun? Check ko lang din ang audio ko. Yes po. Okay, thank you. Ayan. Tapos, pag ganitong, diba? Sin omega nt na, no? So, pag ganitong bitin na sa papel,
Ang suggestion ko ay, bago nyo isulat sa ilalim, i-arrow ninyo para maliwanag ko nung kasunod nito. Ayan. Para ituro nyo lang na, oy, yun ang padoktong noon doon sa ilalim. Sign, lagyan ko lang ng parenthesis, tapos omega n niya ay 604992212 second. Tapos ang time nga natin ay 3 seconds. Ito. Okay? Ayan. So pag kinapos ng isa, ayan, tignan nyo naman gano'ng kahaba. Okay? O, pwedeng i-arrow na lang ng gano'n. Okay? Para maliwanag na ito ay kasunod noon. Okay? Ganun na lang gawin. Ito nga ay zero na. O kaya kung gusto nyo, ganyan, zero. Pwede naman, ito naman talaga sa zero. Okay? So, sunod ay, ayan. O, di-compute natin yan kasi kung napansin nyo, puro na siya number. Katulad sabi ko, pag puro number yung nasa equation, diretso sa calcio. There's no need na para ipakita step by step kung anong nangyari. Hindi kailangan ipakita yung 16.04 times 1. Hindi na kailangan ipakita yun. Diretso na nga ito sa calculator. Ito nga lang sa akin ay nasa letter A. Ayan, nasa letter A. At ito na may 3. Kaya, huwag kang kalilimutan na may minus tayo doon. So, kaya minus ng A. Ito nga ay 1 na. So, hindi ko na isusulat yan. Sign na lang. Tapos, ito. Palagyan ko ng parenthesis para maliwanag na ito muna times 3. Ito muna. Okay? So, bago ko ito i-equals, okay? At sigurado ako, pag ginawa nyo ito sa calculator ninyo, yan, ay magkaiba tayo ng sagot. Now, kahit gawin nyo sa calcio, kuha kayong calcio, substitute nyo ito, okay? Tapos, pag in-equals, magkaiba tayo ng sagot. Okay? Bakit tayo naging magkaibang sagot, no? Bakit tayo magkaibang sagot? Kasi, dahil nung sign na ito. Okay? Check natin yung sa sign. Okay? So, di syempre, ito ay second at second. So, cancel na to. So, ang natira ay radians. So, therefore, ito ay, kahit naman value ito, ay radians. So, sabihin, ang ina-apply natin ng sine function ay in terms of radians. Okay? Kaya ibig sabihin nun, dapat ang calculate natin ay naka-radians mode, hindi degree. Radians mode, equal natin, parehas lang. Ayan. Okay? So, yun ang nangyari. Okay? So, laging kine-check, okay, doon sa pagiging radians at ano. Pag kasi degree, kapag kasi naka-degree mode, ibig sabihin yan ay ang ating sine 30, yung 30 ito, ay treated siya as degree. Kaya siya ay equal sa 1/2. Okay? Pero pag naka-radians mode tayo, yung sine 30, specifically yung 30 ito, is now treated as radians. Kasi nga naka-radians mode. At sigurado ako, hindi ko lang alam dito. Sine 30. Sine 30. O yan o. Hindi siya equal to 1/2. So equal sa negative 0.9 na 988. O, 988 na lang. So, 03 naman eh. 988. Which is magkaiba na siya. May negative pa nga eh. No? Okay? Pinagkaiba kasi nga, yung treat dun sa number katabi ng trigonometric function. So kapag degree, siya ay treated as degree, kaya 30 degrees. Kapag siya ay radians, siya ay treated as 30 radians, which is ito yun. Kasi nga, kahit anong number nga ito, product nito, radians yung unit. So therefore, meron tayong sign ng naka-radians. Kaya dapat ang calculate nga natin ay naka-radians mode. Tatlo yan ha. Ayan. Degree, radians, ito ay gradients. Radians na may G sa unahan. Ito, gradients. Kasi hindi bihira natin gamitin yan. Okay, laging itong dalawang ginagamit. Yung degree at yung radians. Okay. Okay kaya? Narinig kaya yung sinabi kong yun? Ayan. Ini-question nyo, itong sagot natin.
Kinokopya ko lang ha, kinokopya ko lang. 2539,388. Okay. Then next ay unit. So paano ngayon ng unit? Okay. Yung sagot lagi sa trigonometric function ay walang unit. So katulad nga nun, sine 30 degrees, ito ay 1/2 lang. Number lang yan na 1/2. Wala talaga siyang unit. Okay. Kumbaga 0.5, yun lang siya. Wala talaga siyang unit. So kung naman kalabasan nito, walang unit. So tinitignan lang natin yung unit na ito. Okay. At katulad ng sabi ko, ang radians nga ay parang 1. Kaya yung radians na yan, minultiply natin sa kahit anong unit. For example nga dito ay inches. So radians times inches, ang sagot pa rin natin ay inches. Kasi nga ang radians ay katulad ng 1. Lagyan ko ng kodlet ng ganun, 1 ay. Ang 1 times inches pa rin. Ang 1 times inches ay inches pa rin. Okay? Kasi multiply natin sa 1. At yung 1 ngang yun, ang radians ng yun, ay nag-act like 1. Number 1. So, radians times inches ay inches. Tapos meron pa nga tayo dito, over second, which is inches per second. At nung chinek natin, yung hinihingi dito ay inches per second. So, tama na. So, there's no need na para magkaroon tayo ng conversion. Okay? So, yun ang sagot natin. Kulang ko na lang ay i-round up. So, siya ay 13,725. Ito ay 4 na. Tapos inches per second. Pero, hindi ko mo nababaksan. Okay? Babalikan ko yan. Punta muna ako sa acceleration. Okay? Basta babalikan ko yan. Okay? Same kasi siya ng sa acceleration. So, bago ko baksan yan, solving muna natin acceleration. Ito nga equation ng acceleration. Hindi natin isulat yung equation ng acceleration. So, kaya ang gawin, di isulat muna. Sine omega nt minus omega n squared c sub 2 cosine omega nt. Then we substitute. So since ang c sub 1 niya ay 0, okay, so hindi na natin kailangan kumpletuhin yung sa part ng c sub 1. Ilagay na lang natin ay yung c sub 1 niya ay 0. At understood na yan, yung lahat ng ito ay equal na to 0. Or nga, katulad sabi ko, lagay nyo ng pag-ganon, 0. Para sabihin na siya equals to 0. Then ito ay, yun nga, 16, 0499, 2212. Ito ay radians per second na naka-squared at naka-multiply siya sa C2 na equal sa 1. So, dalalagyan ko ng konting kudlit nga yung 1 ko para hindi siya mapagkamalang L. Kasi pwedeng L. Kaya minsan nalalagyan ko ng ganon. Lalo na pagkatabi niya ay I. So anyway, so yan. Makatulang sabi ko, pag bitin nga ay, isulat ng ganon, gusto nyo ipod nyo pa dito para meron pa kayong enough space. Pwede naman yan. So cosine na nga ng. Again, naglalagay lang ako ng parentheses para lang maliwanag sa inyo kung anong nangyari. Yan talaga. Kaya ako dinadagdagan ko ng mga pare-parentheses. So meron nga tayong 16.04992212. Ito nga ay radians per second. Then nakamultiply nga siya sa 3 seconds. And then we compute. So 0 na nga ito. Huwag lang kalimutan yung minus. So ang gagawin ko lang dito ay yan, i-squared ko lang to at ito ipapalitan ko ng cosine. Then ito yung sagot natin. See? 8279. Then katulad din kanina, ayan, radians squared. Na-explain ko naman kanina nga ang radians squared ay radians pa din. Ang radians squared ay radians pa din. At ang radians times inches ay inches. Huwag lang kalimutan na meron tayo dito second na in squared, kaya second squared. Which is yun nga yung hinahanap nating value. Round up na lang natin. So 13, 133. So, 8 na to. 8. Tapos inches. Okay, up. Bago ko baksan. Okay. Ang dahilan, kaya hindi ko pa binabaksan. Okay. Kasi tandaan nyo,
Yung tatlong component ng motion, yung S, B, and A, yung tatlong yan ay laging may direction. Kaya katulad nito, yung X na S nga ay nalagyan ko ng direction. Okay? Lagi yung may direction. Kaya nga, inindikitan din dito kanina yung direction. So, ibig sabihin, itong sagot na to, bago pa natin i-round off, kita niya walang nasa unahan. So, therefore, yan ay positive at positive. At ang direction nga natin na positive ay downward direction. Yun nga yun. Positive X nga ay downward. So, therefore, ang direction nito ay pababa, downward. At ang direction nito ay downward. Okay? Yan. Always backs. Our final answer. Yeah. Okay? Any questions? Habang inaayos ko to, any questions? Yeah. Sir, Yes. ika-clarify ko lang po yun sa kapag ano po. Halimbawa pong given ay 30 pound mass, i-divide na rin po ano, sa 32.2. Di-divide pa. Lagi po. Di-divide mo pa rin. Okay. Di-divide mo pa rin sa 32.2. Thank you po. Thank you. O pasabi nga pag nagantay ako ng pasabi nga pag nakuha na ng screenshot ito. Okay na po, sir. Okay na? Sige, thank you. Okay. Okay? O, any question pa regarding dito? Okay. Kasi kung di ako nagkakamali din, ang pound mass papuntang pound force ay 1 lang din ang dinumultiply. Kaya parehas na lang din siya. Ano ba ang tinuro sa inyo? Yung K, di ba? Hindi. Yung ganito ba ang turo sa inyo? Tapos yung K, depende ko na pinag-uusapan? Hindi. Walang may alam. O, ulitin ko ulit yung tanong ha. Ito ga itinuro sa inyo ganito. Yung weight. Ito, yung may case ilalim. Hindi. Hindi po ata, sir. Hindi. Po, sir. Hindi po. Okay lang. Hindi kayo malilito. Basta ang gawin nyo na lang, kahit hindi pound mass, ay gawin nyo lang siyang pound. Yun, dahil siya ay force. Gawin nyo lang siya ay weight. Para hindi kayo malito. Kasi ang alam ko ay ang binomultiply lang din doon ay 1:1. Ang pound mass at pound force niya ay 1:1. Kaya pares lang din yun. But anyway, sige. Okay, so yan yung ating unang sample problem. O nga pala, dito kasi, yan, or sabi kasi dito ay velocity acceleration lang. Okay? Naka-zoom out. Yan. So sabi kasi lang dito ay velocity acceleration. Yan. Kaya, kumpleto talaga dapat yan. May direction at ang tawag nga natin dito ay magnitude. Pero pag sinabi dito ay the magnitude, adi yun, numerical value lang ang kailangan natin. So it doesn't matter kung anong direction niya, dalang hinihingi lang ay magnitude. So di tatanggalin na lang ko ng direction nito, dilagay niyo yung magnitude. Okay? So kasi yun lang laging velocity ay, yun nga, may direction at magnitude. Okay? Pati acceleration, pati yung distance. Yun. Kaya kung napansin niya, pati distance, mayroon yung direction. Okay? Tapos, sunod ay, tuloy natin ang ating discussion. Ayan. Parang yata last time ay sabi ko dito tayo magsisimula, no? Yes po. Kaya lang yan. Tuloy natin ngayon.
Okay? So, from differential equation, di ba sabi nga natin, or nakuha natin equation nga ay ito. Yan, yung x equals to c sub 1 sin omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Nasabi ko nga, yan ay sine wave. Yan. Pinalitan ko na yung drawing dito para lang maliwanag yung pag-move up and down. Ayan, no? Ito nyo. Yung pag-move up and down ay maliwanag naman wari ko na siya ay sine wave. Ayan. Ito rin nga yun. Yan yung x, yan, no? Negative at positive. Hindi na nga lang nailagay na yung time ay papunta dito. Yan ay sine wave. So sabihin, kung ito ay sine wave, nag-generate ng sine wave, ibig sabihin, yung ating din general equation ay pwede natin i-represent as sine wave or as a function of sine. Kasi nga siya ay sine wave, ayan, as a sine wave. Okay? Or trigonometric sine function. Kaya yun ang gagawin natin dito. Pero hindi ibig sabihin nung tatanggalin nyo itong cosine. Okay? Ang gagawin lang doon, hindi siyempre, ititira natin nga yung sine. Ang mangyari lang, yung cosine ngayon ay mako-convert into different na letter. Yan. Kaya ito, kung napansin nyo, hindi na siya C1 at C2. Naging A na siya. Ayun, yung A na. Tapos yung plus, hindi basta nawala yung cosine, kumbaga dito na siya napasama sa may P. So parang kumbaga na-convert na lang yung cosine. Hindi basta pinaalis or itinanggal. Na-convert siya para mag-incorporate siya na sine na lang talaga yung matitira. Ayan, sine. Na itong equation na ito ngayon yung dalawa pang property ayun. So dalawa pang dagdag na property ng ating sine wave. Nabanggit ko na nga yung unang dalawa, yung period at yung frequency. So yan yung unang dalawang property ng sine wave. So ito pa yung dagdag na dalawa, which is ang A nga ay amplitude at yung phi ay phase angle. Ayan, nakalagay naman, phi. Greek letter phi. Phase angle. So ano ba yung dalawang yan? Ano ba yung dalawang yan? Amplitude at phase angle. So ang amplitude ay yung pinakamalayong point doon sa sine wave mula sa line, sa horizontal line na yan. Mula dyan sa horizontal line na yan. Yung pinakamalayo. Tapos ang amplitude na to ay existing both direction na lang yan. It exists at both direction. Itong pataas na to at meron din siya sa baba. Ito, naulit pa nga siya dito. Ito baba. So, basta yung pinakamalayo na point doon sa ating sine wave from the horizontal line. Okay? Na itong horizontal line, para sa vibration, ay yan yung tinatawag nating position of equilibrium. Okay? Kasi dyan nga nakatigil yung ating mass bago pa natin siya i-move back and forth. Okay? Kaya nga lagi tayong naka-set ng position from the position of equilibrium. Kaya nga lagi tayong sisimula sa equilibrium kasi kailangan natin ma-identify kung nasan ba siya sa space yung equilibrium. Kasi doon tayo nagre-reference. Okay? So yun nga, ayan, amplitude. The next ay phase angle. Okay? At yung phase angle, ay kailangan muna natin mag-drawing ng default na sine wave. Default or common or normal, ayan, normal na sine wave. Yung normal na sine wave kasi ay ang gagawin lang natin ay isa-substitute natin doon sa sine simula 0 hanggang 360. So, sine of 0 nga ay 0, di ba? Ang sine of 0 ay 0. So, kaya, ang simula ng ating sine wave ay laging dito sa 0, 0. Kasi yun ang value niya, 0. Sine of 0 ay 0. O, dito, 0. O, tapos nga ang angle na 90, so na-number dito. Okay. So, sine of 90 ay 1. Kaya pataas yung ganun. Dito yung 1. Okay. So, sine of 90 is 1. Tapos pagdating dito ay 180. At ang sine ng 180 ay 0 ulit. Okay. So, ang mangyari, sine of 0, 1, 2, 3, hanggang 90 ay pataas na ganun. Tapos, hanggang 90 nga. Tapos 91, 92, hanggang 180 ay pababa siya.
Kasi yun, continue lang ito. Kaya yung sinasabi kong graph ng normal na sine wave. Okay. Simula 0, pataas nga siya dahil lang 90 ay 1, tapos babalik siya sa 0 dahil ng 180, then pabalik, pababa, basta taas. Okay? Kaya yun yung ating sine wave. Putol lang siya, pero yan dire-diretso. Or maraming sine wave yan. O, yan nga yung ating normal na sine wave. Ngayon, kung napansin nyo, meron tayo ditong vertical line. Na yung vertical line lang yan. Yan yung, kumbaga, yung origin ng ating Cartesian plane. Kaya nga, nandyan yung cross. O ito yung origin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, nandito yung origin na yan. Pwede rin siyang mag-move mula dito, papunta dito sa bago niyang position dito sa may kanan. Tapos na tayo dyan, dito na tayo sa kanan. Okay. So, ang nangyari nga ngayon ay nag-move yung ating origin from this position sa 0, 0, okay, na papunta dito. Ito. Okay. At yung offset ngayon yan, from the original or default or kung ano ang tawag dito, sine wave na ito sa simula. Okay? Yung layo niyang iyon or yung pagkakaipod ng ating origin ay yan yung tinatawag nating phase angle. Yan, pinasin nyo, phi. Okay? O, yan nga kasi yung pagkaka-move ng ating y-axis mula doon sa 0, 0. So, pagkakalayong yun, okay, or yung gap na ito, ay yan yung ating phase angle. At dahil siya nasa angle, sasabihin ng unit na pa rin nga ay nasa angle din. Okay. In terms of angle. So, yun yung dalawang dagdag na property, yung amplitude at yung phase angle. Okay? Na kung saan yung amplitude ay in terms of length. Okay? So, madalas nga na unit of length ay meter at feet. Tapos ito ay phase angle. So, from the term angle, so sabihin siya ay in terms of angle, it is either degree or radians. Tapos ito yung kanilang equation, tapos ito yung kanilang definition. Yun. Distance from the middle value, so kaya nga from that horizontal line kanina, from that horizontal line, which is nga our position of equilibrium, position of equilibrium, middle value, or the line running through the graph up to the highest point, so yung pinakamataas. Okay? Pero yung pinakamataas na yun, hindi lang sa taas na nag-exist, meron din dito sa baba. So yung wala dito, hanggang sa pinakababa ay amplitude pa rin yun. Ayan, okay? Then, ang phase angle is just ang angular displacement or offset. So, kaya nalimutan ko lang sabihin, ito ang tawag natin dito ay naka-offset na sine wave kasi wala na siya sa 0, 0. Ito ay 0, 0 kasi nga, yan yung default na sine wave. Yung nag-i-start lagi sa 0, 0 ang sine wave. Pero pag wala na siya sa 0, 0, ayan o, merong offset. At yung offset ng yan ay tinatawag natin phase angle. Okay. So, angular displacement of the sinusoid from the reference point or time. Ang reference ka lagi natin ay yung origin. Yung sinasabi sinusoidal ay itong drawing na ito ng sine wave. Wave ng sine wave. Okay? Okay pa? Okay pa ha? Okay pa po ba? Yes po, sir. Sige. Ano lang, magtitimpla ako ng kape ha. Bigyan nyo kahit mga maximum ay 3 minutes. Masyado na matagal ang 3 minutes. So, kahit galaw-galaw mo din mo ta. Madali lang ha, madali lang. Thank you. Unit na yung length nga ay unit of length. Tapos sa phase angle nga ay in terms of angle, so maaling sa degrees, pero madalas nga siya ay radians. Katabi kasi siya ng omega n. So, ang tanong na lang, kung napansin nyo, meron tayong mga equation. May equation na yan. So, paano ngayon nag-come up tayo dyan sa equation na yan? Okay? Kasi nga sabi nga natin, ang ating differential equation ay pwede natin express as sine wave. So, isabihin, itong dalawang ito ay pwede natin kunin sa isa't isa.
Okay? O ano na lang, equivalent na lang, ayan. So ito ay equivalent dito. Okay? So pakita ko na lang paano siya na naging equivalent. Okay? So simulan natin siya dito. Mas madali kasi explain pag dito ako galing sa may sine wave. Sine wave, ayan, sine wave. Okay? So ito nga yung ating equation. Yan. X equals to A sine ng omega n times t plus p. Okay? O tapos, pag binalikan natin ang trigonometry, meron nga tayong tinatawag na sine o trigonometric sum ng two angle. Yan. O, trigonometry of sum of two angle. Okay, which is A at B. Okay. Na kapag meron tayong sine, ang sagot natin ay ito. Yan. Ang basa nga lagi yan ay sin, cos, cosine. Yan. Sin, cos, cosine. O di yan din ang gagawin natin para dito. Kasi yung sine, di yung sine. Tapos ito yung A, ba? Yung A ay ito. Tapos yung B ay yun. Pasusundin lang din natin ito. Huwag yun lang kalilimutan nga, syempre may x dito na equals. Tapos itong A ay nakamultiply din sa expansion ng sine. Kaya yan, nakaganon pa yung ating A. Then yun na nga, yung A, yun. Tapos yung B ay yun. So, sine pala, sine ng omega nt. Tapos cosine ng phi. Cosine ng phi. O, plus cosine ng omega nt. Okay. Tapos yung sine din ng phi. Yan. So, kaya sin, cos, cosine pa rin yan. AB, AB, AB. Then next ay, supposedly ay i-distribute mo na yung A. Okay. So, i-distribute na muna yung A bago pagsamahin yung cosine ng phi. For the purpose lang kasi ng space, medyo siksikan na rin kasi. Wala pa kasi dito kasi may ilalagay dito. Okay? So para hindi lang siksikan, ang ginawa ko na lang ay pinagsabay ko na distribute yung A at minultiply na rin doon sa A itong cosine phi at yung sine phi. So kaya natin pwedeng gawin yan kasi nga ay nakamultiply yung buong sine phi nito at cosine phi doon sa buong omega n. Yung parang omega n na ginawa natin kanina. Yung omega n na nakamultiply dun sa buong sine, nilalagay sa unahan. Ayan, nilalagay sa unahan. So, yung sine, phi, multiply nga sa A kasi dinistribute. O, ganun din itong cosine phi, ayan, dinistribute dun sa A. Okay, meron ito. O, tapos, babalikan nga natin yung equation ng ating differential equation. Ayan. Yung C sub 1 sine omega nt at C sub 2 cosine omega nt. At kung napansin nyo, ito, yung omega nt, ay sine omega nt, sine omega nt. At ito yung cosine omega nt at cosine omega nt. So, lumalabas ay itong C sub 1 ay parehas sa A cosine phi at yung C sub 2 ay equal sa A sine phi. Ayun. So, 1, A cosine phi, tapos C sub 2, A sine phi. Pero ang kailangan niya natin ay baliktad. A in terms of C1 at C2 at P in terms of C1 and C2. Okay. So, para magawa yon ay kailangan natin ng trigonometric identity naman. Sine squared theta plus cosine squared theta equals to 1. Kailangan natin ng identity niya. Na kung saan, ang kulang na lang dito sa dalawang ito ay e-square natin. Kaya meron tayo dito cosine squared. Ayan. E-square yung A, pati yung cosine, pati yung A dito, at yung sine. Tapos pinag-plus kasi may plus doon. Tapos sa kabilang side, edi ko nung ginawa natin. Diba? Ito yung in-squared natin. So therefore, e-square din natin yung C sub 1. Ito yung in-squared natin. Tapos ito yung C sub 2. Tapos, pinag-plus natin kaya may plus sa pagitan. Then sunod ay common yung A squared. Yan. A squared at A squared ay common. So factor out. At nung pinactor out nga ay yung natira dito, yan, baliktad lang ang pwesto pero yan pa rin ay yung sine squared theta plus cosine squared theta which is nga equals to 1. Ayan. So ito, kinansel tapos equals to 1. So kung ito equals to 1, so ang natira na lang ay yung A squared.
So, kaya ito yung ating equation. Then we apply square root. So, kaya ang naging amplitude nga natin equals sa square root ng c sub 1 squared plus c sub 2 squared. Tandaan nyo, ang amplitude ay palaging positive, hindi nagne-negative ng amplitude. Okay? So, kaya hindi na ako nag-indicate dito ng plus minus para sa square root. Palaging positive ang amplitude. Then, sunod naman ay yung phi or yung phase angle. Okay? So, para na makuha yung phase angle ay i-divide natin yung A sin phi doon sa A cosine phi. Ayan. A sin phi divided by A cosine phi. Now, na pinag-divide natin, hindi parang pinag-divide na rin natin yung C2 over C1. Kasi yung C2 nga ito, C1 na yun. And then, ang nangyari ay yun, common ng A sa taas at sa baba. Ayun, common ng A, common ng A. O, di cancel ngayon. Cancel. Ang natira nga ay cosine, sine over cosine. Ayun. At ang sine over cosine nga ay equal sa tangent. So, therefore, para makuha yung phi, we will now apply arctangent. Okay? Tapos C2 over C1. Arctangent ng C2 over C1. Tapos wag lang kalilimutan na yung C2 ay yan dapat yung katabi ng cosine. Yung C2 ay yung katabi ng cosine. At yung C1 ang katabi ng sine. Yung C2 ay yung sa cosine at yung C1 ay yung sa sine. Kaya nagkaganyan yung itong equation. Ayan. So, ito. At ito nga yung apat na property ng sine wave. Yung period at frequency. Kasi yun lang lagi magkasama. At ang sunod na magkasama lagi itong amplitude pati itong phase angle. Ito yung equation. Ito yung kadi-kadalang equation na nagduduktong nga sa dalawang yun ay itong equation na dalawang. Okay. And then ang last ay yung mga maximum values. Kasi ang isa pa rin hinahanap ay yung maximum values. Okay? So, lagi nga, ang component ng motion ay yung SBNA, distance, velocity, at acceleration. Yun naman laging tatlong yan. So, sabihin, meron din siya mga maximum value, maximum displacement. Yan. Is X max, which is equals to amplitude. Kasi siya na may pinakamalayo. Then B, ayan. So, ito yung equation para sa maximum velocity. Product siya ng omega n at ng A. Kahit magkabaliktad, okay lang. Basta siya product ng omega n at ng A. Sabihin ko magkabaliktad ay omega n times A. Parehas lang siya. Product naman kasi siya. Okay? And then, ang acceleration ay omega n squared times A. At katulad sabi ko nga kanina, dapat yung distance, velocity, acceleration ay yan ay dapat ay may direction. Okay? May direction din ito. Kaso, nakita yan. Ito pa. Ayan. Kaso, okay, ang isang sample ko yung mismong amplitude natin, katulad ng amplitude na ito. It exists on both side or both direction. Meron tayong amplitude dito na pataas at meron din tayong amplitude na pababa. Okay? Taas at pababa. So therefore, yung amplitude is existing on both direction. Both direction yan. Amplitude na yan, lalo na yung maximum. Kasi meron nga tayong amplitude sa pataas at meron tayong amplitude na pababa. Okay? At hindi lang amplitude yun ha. Hindi lang amplitude, pati velocity at acceleration ay in both direction existing. Okay? Kaya madalas, nakunin na lang sa pagdating sa maximum values is yung magnitude nila. Kasi both existing sila at both direction. Okay? Again, isinample ko lang yung amplitude na existing in both direction, pataas at pababa, pero applicable din siya dito sa maximum velocity at maximum acceleration. Okay? Both of these is existing in upward direction or downward direction. Kung ang motion natin syempre ay up and down. Existing siya sa dalawang direction. Okay? So yan yung para sa spring mass model. Tandaan lang, maraming equation akong ibinigay. Ang purpose ko lang doon ay nilatag ko lang yung lahat ng mga gagamiting equation. Okay? Kaya pagdating dito sa mga sumusunod ay
halos binabalikan na lang natin yung mga previous equation. Kaya sobrang daming equation akong ipinakita. So, kumbaga, ang sabi kong ang ginagamit kong term ay inilatag ko muna lahat ng gagamitin. Kaya pagdating dito sa dalawang ito, dire-diretso na yan. Okay? Babalikan na lang natin yung nilagay kong mga equation and then isa-substitute yung required doon. Okay? Narinig kaya yun, sinabi kong yun? Yes po, sir. Yeah. Thank you, thank you. Okay. Basta wala mo nang lalabas. Babalik ako. Sino nga? Si Olmac. Tama pa rin, no? Ang ating representative. Yes po, sir. Ayan. Hingi ako ng kopya ng schedule nyo. Sige po, sir. Tapos ay paalala nyo pa-remind na lang ako na tayo ay magsisimula na sa simple pendulum sa next meeting. Noted Okay? po. Okay. O para lang din maliwanag ha, kaya ako sinasabi sa iyo, ay paalala sa akin kasi may experience na nga ako na nakapag-discuss na pala ako nung na-discuss na. Di para hindi maulit yun, ay humingi ako ng tulong sa iyo para hindi na maulit yun ha. Yes po. Sige. O kaya kung na-discuss ko naman, pwede mo naman akong interrupt or sabihin sa akin na, sir, yan ay na-discuss na natin. Para hindi naman sayang. Kasi ang nangyari ay, nalaman ko lang siya after ng 2 hours kung na-discuss. After pa. Saka pa sinabing na-discuss na. Okay ha? Sabihin mo sa akin. Opo, sir. Noted po. Sige. Okay? Ayun pala muna. Baka pala muna may tanong. Baka may tanong. Wala naman po siguro, sir. Sige. Wala. Sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna.